Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa hikmah, wisdom, ay binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin ng mga pagsubok. Anumang klaseng pagsubok ito, maging ito man ay malaki o maliit na pagsubok, upang malaman kung sino ang tumatalima ng bukal sa kanyang kalooban, upang malaman kung sino ang matatag ang kanyang pananampalataya kapag dumating sa kanya ang pagsubok. Malalaman dito ang sino mang tumatanggap ng pagsubok at sino mang hindi tumatanggap ng pagsubok. Alam natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah na hindi lamang ang pagsubok na ibinibigay ng Allah ay ang mga masasakit na mga pagsubok tulad ng mga pangyayari sa sarili, pangyayari sa pamilya, pangyayari sa bansa, kundi pati na rin ang mga biyaya ay kabilang na rin ito sa mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan ka ng magandang trabaho, binibigyan ka ng mga biyaya na hindi mo sukat akalain, isipin natin na ito ay kabilang sa pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa dami ng pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin namamalayan ay madami din ang mga gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na isalaysay ni Anas bin Malik, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Inna min izamil jazai ma'a izamil bala." Katotohanan na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malaking gantimpala, jaza, gantimpala, base sa malaking pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na idamor na dumating sa iyo ang pagsubok, tuloy-tuloy na mga pagsubok, the more na dumadami ang mga pagsubok na ibinibigay sa iyo ng Allah, ay dumadami rin ang gantimpala na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Sapagkat katotohanan na ang Allah ay kapag minahal niya ang mga tao, idha ahabba qauman, kapag minahal niya ang mga tao, ibtalahum, ay bibigyan niya ng mga pagsubok. Bibigyan niya ng mga pagsubok. Kung ano man ang mga dumarating sa atin na mga pagsubok, isipin natin na minamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karugtong na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakht." At ang sino man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang tanggapin niya ang mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah, kasama sa kanyang pananampalataya, hindi siya kung ano-ano ang mga sinasabi, kung ano-anong mga reklamo,
Tanggapin niya ang mga pagsubok na ibinigay sa kanya ng Allah. Faman radiya falahu ridha. Ay mapa sa kanya ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita, at sino mang hindi niya tanggapin ang mga pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Allah, kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi, kung ano-ano ang kanyang mga reklamo, hindi niya ito nalulugdan, falahu sakhit, ay mapa sa kanya ang puot. Kasi magagalit siya. Bakit pa ganito? Bakit pa dumating? Mapa sa kanya ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa ating pagtanggap sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na tayo magsasalita ng anumang mga salita na may ugnayan sa pagsubok na ito na maaaring hindi natin natatanggap ang mga pagsubok na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang mga dumarating sa atin, lahat ng mga ito ay kagustuhan ng Allah, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man, malaki man o maliit, maging pagsubok na hindi maganda o mga pagsubok na biyaya, lahat ng mga ito ay kagustuhan, kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ." Ayon sa kahulugan ng talatang ito, "Ma asaba min musibatin illa biidnillah." Anumang dumarating na pagsubok mula sa mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsubok sa mga tao, illa biiznillah, maliban sa ito ay kapahintulutan ng Allah, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natin itong tanggapin. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. At sino mang taong manampalataya sa Allah, ibig sabihin ay tatanggapin niya sa kanyang puso, sa kanyang sarili ang mga pagsubok na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalba, ay papatnubayan ang kanyang puso. Anong ibig sabihin ng papatnubayan ang kanyang puso? Hindi na siya kikilos ng anumang hindi maganda, anumang kilos na labag sa pananampalatayang Islam. Hindi siya gagawa na anumang gawain na labag sa pananampalatayang Islam. Hindi siya magsasalita ng anumang mga salita na labag sa pananampalatayang Islam. Kasi lahat ng mga parte ng ating buong katawan ay gagawa ito alinsunod sa pananampalatayang Islam. Yahdi qalba, papatnubayan ang kanyang puso. Kapag napatnubayan ang kanyang puso, ang lahat ng parte ng buong kanyang katawan ay kasama doon, sasama doon, susunod doon sa patnubay doon sa puso ng tao. Kapag pinatnubayan ang ating puso, lahat ng parte ng ating mga katawan ay kasama doon. Kaya kung pinatnubayan ang puso ng isang tao, hindi na siya kikilos ng masama, hindi na siya gagawa ng masama, hindi na siya magsasalita ng masama. Kasi pinatnubayan ang kanyang puso at kasama na ang kanyang parte ng buong katawan. Wallahu bikulli shay'in alim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat ng bagay ay alam ng Allah. Lahat ng bagay, lahat ng mga pangyayari, malaki man ito o maliit, nakalantad man o nakalingid, ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sikapin natin sa ating pamumuhay dito sa mundo, tanggapin natin ang anumang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala
malugod tayo sa anumang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong gumawa ng anumang mga bagay o anumang mga gawain na magdudulot ng hindi natin pagtanggap sa mga ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok. Maging malaki man o maliit na pagsubok, maging ang pagsubok na ibinigay sa atin ng Allah ay hindi natin nagugustuhan o kaya hindi kanais-nais na mangyayari sa atin o kaya ay maging pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga biyaya, gustong-gusto natin, tanggapin natin ng maluwag sa ating puso sapagkat lahat ng mga ito ay kapahintulutan ng Allah, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.